Hey yo, what's up mga Oricong? Ito pang Oricong TV. Update tayo sa mga EPS, pati sa seasonal farm worker, sama na rin natin. First time ko mag-update sa EPS. Para sa mga EPS to. Kasi lagi na lang daw, marami nagtatampo. Ano ba topic ko? 40 years old na ba? Exam, caregiver, shipbuilding, service industry. TESDA, exam na exam, DMW Regional Office, approval. Yan po ang mga topic ng video na ito. Kaya manood, makinig, mabuti para hindi tanong ng tanong. Unahin natin, 40 years old na po ba ang kukunin ng para sa EPS or mga magtatrabaho dito sa South Korea? Sa seasonal farm worker, mataas ang age qualification. Maabot ng 55, depende sa bayan. Sa EPS, 40 years old na po ba? Hindi, 38 pa rin po. Hindi po pumayag ang HRD Korea na taasan ng age qualification. Bakit may post na sa page ng DMW? Hindi ko na po naitanong yan, pero ang sagot nila sa akin, 38 lang po ang inaprubahan. Hindi na po itinaas. Hindi na tataas, 38 lang po. Standard ng Koreans yan dito sa South Korea. Exam, may palapit na exam na, malapit na po, mag-ready na po, mag-aral na ng Korean language. Caregiver, kailan? Magpo-post na lang sila, gano'n naman lagi. Walang vlogger na nakakaalam kung kailan magkakaroon ng exam. HRD magpo-post yan, pero DMW magpapatupad, sila ang masusunod sa araw ng exam. Caregiver update, marami pong kukuning babae na caregiver. Sana kumuha rin ng lalaki. Hindi ko na itanong, no? Sana kumuha naman ng lalaki. Malakas din naman ang lalaki. Maraming caregiver na lalaki. Caregiver po, maraming kukunin. Lagpas po ng sabihin, basta maraming kukunin. Pinost na ito eh. Hindi lang alam ng mga tao. 8 times nung kinuhang 100. Ganun kadami. Sabi nila nag-failed. Ang daming sinisisi. Sinisisi yung dalawang nag-TNT. Hindi po. Marami pong kukunin caregiver. Kaya mag-aral na po ng Korean language sa mga 24 to 38 years old na babae. Kailangan ng NC2, Certificate of Caregiving, galing sa TESDA. Galing sa TESDA. Marami pong kukunin. Sa natitirang 98, wala nang tatakas. Kasi magandang plano ng DMW sa inyo. Alam niyo po ba yun? Europe. Sorry po, excuse me po. Basta, magandang plano ng DMW sa inyo. Europe. Baka sabihin na naman ng basher ko dyan, walang kinikita ang page ko. Nakaban po. Sa shipbuilding, wala tayong magagawa. Maraming daw kukunin na shipbuilding pero hindi masagot kung sa Pilipinas din ba manggagaling kasi hahati-hatiin yung quota. Pasensya na po. Pwede ba kami magpalipat, sir? Balik po kami ng manufacturing kasi konti lang nakukuha na mga shipbuilding. Hindi na po. Maghintay na lang po kayo. Kaya advice ko sa inyo, manahimik kayo sa manufacturing dahil ang South Korea nagsimula sa manufacturing sector yan. Lalong-lalo na sa car industry, heavy trailer. Dahil ang South Korea, yan ang unang pinuhunan sa sakyan. Diyan sila sumikat. Bakit? Ba't manufacturing ng car parts? 3 times ko nang subok yan, car industry. Car parts, heavy trailer. Bakit? Plastic injection, nandyan ang mga pagawaan ng mga kung ano-anong parts ng sasakyan. Ang daming plastic sa loob ng sasakyan. Sumunod, press machine, mga bubong, hood, mga kung ano-anong parts ng sasakyan, CNC, lahat, marami po. Focus kayo sa manufacturing, wag puro sa basura ang nasa isip ninyo. Hindi porkit may yumaman na vlogger po na sa basura po nagsimula, hindi naman sa tinitira natin yung idol natin. Kung gusto nyo pong mapabilis, manufacturing industry po. Idol natin yung tatay niyang lahat. Sinuwerte lang po siya. Mag-manufacturing sector po kayo, mag-focus. Sumunod, service industry. Nakatatlong batch na. May nagpalipat ng service industry, 3 batch. Sagot sa akin, maganda po ba sa service industry? Kukonti ang request. Huwag na kayo magpalipat ng service industry, hotel, restaurant, cleaners, hotel and restaurant.
focus sa manufacturing. Inuulit ko. TESDA, planong nai-post ko to sa isang page nung tinira ko yung isang vlogger dyan. Kaya nagkandaletse-letse ang page ko. Nang walang alam. Ha? Nai-post ko yan na kailangan na para mawala itong mga lintik na mga pasensya na po. Mga kurakot na Korean language, ni-request ko yan dun sa nasa TESDA. Libre naman po ang pag-aaral ng TESDA. Makipag-partnership ang DMW. Sila siguro nagsabi nun. Nabasa sa post natin. Na maging partner. Malaking tulong pag naging partner ng DMW itong TESDA. Malaking tulong. Libre na sa pag-aaral ng Korean language. Sana may TESDA malapit sa lugar ninyo at aprobahan nila ang Korean language. Sumunod. Exam na exam. Ba't kayo pa-exam ng pa-exam Ang sagot nila sa akin, kami lang ang nagpapa-exam. Inuutusan lang kami ng HRD Korea. Kaya natatambak ang mga aplikante. Mga nakapasa sa exam. Tapos magpapa-exam na naman sa January. Sa next year. Wala pa pong exact date. Pero next year, 2025, magpapa-exam. HRD daw po ang may kagustuhan nito. DMW Regional Office. Sabi ko, baka pwede naman doon na lang magpa-exam sa mga DMW Regional Office. Kasi dati doon naman po ginaganap ang mga exam. Kaysa yung mga taga Mindanao, dadayo pa ng Luzon sa Ortigas para mag-exam. Ang laki pong gastusin nila yan. Exam pa lang po. Tapos magpapasa na naman ng medical. Tapos ito si CBI, balik-balik ng Maynila. Ang mga taga Mindanao, Visayas, ang laki ng gastos. Dati sa regional office lang naman po. Yung pagpapasa ng requirements, sabihin na talaga yan. No comment po sila. Approval, sa na, naglalabasan na. Sabi ko ba, ba't ang tagal ng approval? Sa na, naglalabasan na. Naihatid ko na daw yung taga DMW. Hindi po totoo yun. Lagi maghintay. Huwag kayong atat na post ng post dyan. Mga nag-aaway-aaway na kayo dyan sa mga pages dito sa South Korea. Matutong po maghintay. Basta ang payo ko sa inyo, huwag na kayo magpalipat-lipat. Manufacturing sector na lang po ang piliin ninyo. Ayan lang po ang update natin sa EPS. Sa Seasonal Farm Worker, sa City Hall, Department of Agriculture, or sa PESO Office lang po pwede mag-apply. Hindi pa po aprobado na sa DMW mag-a-apply. Sa January pa po ilalabas. Pagpunta ni ASEC Kakdak dito sa South Korea, kita-kita tayo sa Seoul. Age qualification, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, hindi natin alam. January po, ilalabas yan. Kahit na may nalalaman na po ako about sa Seasonal Farm Worker, official announcement lang po ang hihintay natin, hindi galing kay Kurikong TV. God bless.